Ang huling video ay nagtapos kay Sharon na nawawala sa kalawakan, habang sinasabi niya na ang tanging nais niya ay ang pagmamahal ng pangunahing tauhan. Nasa loob ng spaceship si Howard at pinapanood si Sharon na tinatangay ng vacuum ng espasyo. Nakikita niya ang lungkot sa mukha ni Sharon bago ito tuluyang lumayo ng lumayo. Nagsimulang maalala ni Howard ang lahat ng kanilang pinagdaanan, mula sa unang panaginip kung saan kailangan nilang magtulungan, hanggang sa mga araw na namuhay sila bilang magkasintahan, kung saan sa sandaling panahon ay naging tunay silang masaya. Kaya't nagdesisyon siyang hindi niya kayang hayaang mag-isa si Sharon na nawawala sa kalawakan. Sumigaw siya na hindi niya ito hahayaang mangyari at tumalon palabas ng spaceship, dala ang isang oxygen cylinder. Mabilis na lumapit si Howard kay Sharon, ngunit tila nagulat si Sharon, medyo nalilito. Nagsimula siyang lumutang palapit kay Sharon at inabot nila ang kanilang mga kamay, ngunit nang malapit na silang magdikit, nagmintes sila, at dumaan si Howard sa tabi ni Sharon. Napakasama nito dahil anumang pagkakamali sa ganitong sitwasyon ay maaaring magpulala ng lahat. Ngunit may naisip si Howard. Binaril niya ang kanyang hook papunta kay Sharon at perpektong naidikit ito sa kanyang suit. Ngayon ay magkadugtong na sila. Sinimulan niyang hilahin ang lubad, papalapit ng papalapit sila hanggang sa sila'y magkaharap na. Ngunit hindi mukhang masaya si Howard. Sinasabi ni Sharon na nagiging katawa-tawa na si Howard, kaya nagalit si Howard at tinawag siyang isang mapagkunwaring babae, at sinabing binalak niya ang lahat ng ito para pilitin siyang sumunod sa daan na gusto niya. Ginawa na ito ni Sharon hindi lang minsan, kundi ilang beses na. Sobra na, hindi na ito gagana sa kanya. Mula ngayon, siya na ang magdedesisyon. Kaya sa sandaling iyon, sinimulan niyang i-activate ang hook ng suit ni Sharon. Medyo malayo na sila sa spaceship, ngunit tila sapat na ang haba ng hook para abutin ito. Tinitigan ni Howard si Sharon at sinabi, mabubuhay at mamamatay tayo ng magkasama, na siyang nagpaluha kay Sharon. At lahat sana'y magiging maganda kung hindi lang sa katotohanang nagmintes si Howard sa target na pinuntirya niya. Oo. Sa unang pagkakataon sa kwento, nagmintes ang pangunahing tauhan. Biglang nanigas si Howard, iniisip na talagang wala na silang magagawa. Ibig bang sabihin nito ay August na lang silang walang direksyon sa kalawakan hanggang maubos ang oxygen? Mukhang ganoon na nga, dahil patuloy na lumalaki ang distansya nila mula sa spaceship. Nagsimula silang lumayo sa puntong wala ng balikan. Hinawakan ni Sharon ang balikat ni Howard, niyakap siya, at sinabing, sa totoo lang, hindi naman ito masama. Tayo lang, magkasama sa kalawakan, wala nang ibang iniintindi. Ipinanalangin niyang sana'y magtagal ang sandaling ito magpakailanman. At sumang-ayon si Howard, oo, lulutang tayo ng ganito magpakailanman. Baka isang araw, may makakita sa atin at gumawa ng isang maganda at makabuluhang kwento ng pag-ibig. Sabi ni Sharon, kung ganon, dapat nilang iwan ang kanilang mga pangalan para malaman ng mga makakakita na kanila ang kwentong ito. Sabi ni Howard, baka nga moklon pa sila, at sino ang nakakaalam. Baka magkakasama ulit sila. Biglang nagbigay ng babala ang sistema ng space yacht na bumaba na sa 1.8% ang oxygen level. Agad na kinuha ni Howard ang cylinder na dala niya at ikinabit sa suit ni Sharon. Sabi ni Sharon, hindi niya dapat gawin iyon. Dapat itira ni Howard ang oxygen para sa sarili. Paano kung magbago ang sitwasyon? Ngunit pumikit si Howard at huminga ng malalim. Tinitigan niya si Sharon at iniisip, bahala na, sabay itinapon ang cylinder ng oxygen palayo. Hindi maintindihan ni Sharon ang ginagawa ni Howard, ngunit humingi ng paumanhin si Howard. Hindi niya kayang panoorin si Sharon na mamatay at wala siyang ginagawa. Ayaw niyang makita si Sharon na nag-iisa sa pagdurusa. Ganito rin ang naramdaman niya noon. Ngayon din, nais niyang, sabi ni Sharon, hinihingal ka na, ilan na lang ang natitirang oxygen. Ngunit hinawakan lang ni Howard ang kamay ni Sharon at sinabing, huwag ka nang mag-alala tungkol dyan. Sinabi ng sistema na dahil sa mabigat na mga aktibidad, ang natitirang oxygen ay bumagsak ng mabilis sa 1%. Habang tinatitigan si Sharon, hingal na sinabi ni Howard, laro lang ito. Pagkatapos, niyakap niya si Sharon ng huling pagkakataon habang iniulat ng sistema na bumagsak na ang oxygen level sa 0.8%. At wala pang isang minuto, bumaba na ito sa 0.1%. Oo, mga kaibigan, mukhang mamamatay na ang pangunahing tauhan ng walang hangin sa kalawakan. Namatay na siya sa iba't ibang paraan dati, pero ngayon, tila natapos na ang kwento. Biglang dumilat si Howard. Nagtaka siya kung nasaan siya. Parang nasa isang game lobby kung saan siya nakikipag-usap kay AI-63. Ito ang unang beses na nabigo siya sa isang laro.
Magkakaroon ba ng parusa? Ngunit sa kanyang sorpresa, si Sharon ang unang lumitaw sa harapan niya, sinasabing, sa wakas, nagising ka rin. Napagtanto ni Howard na nasa loob siya ng isang tub, humihinga sa pamamagitan ng isang aparato. Sa puntong ito, inulat ng sistema ng spaceship na nagising na siya. Kaya't tapos na ang therapy. Agad na tinanggal ni Howard ang maskara sa kanyang mukha at nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi ba dapat patay na siya? Nasaan na siya? Sabi ni Sharon, nasa spaceship doon sila. Nang halos maubos na ang kanilang oxygen, dumating ang spaceship sa kanila. Sa sandaling iyon, sinabi ni Howard na tila masyadong nagkataon lamang. Alam na ni Howard na hawak ni Sharon ang control sa spaceship sa buong oras. Tumayo si Howard at hinawakan siya sa braso, pagkatapos ay tinanong kung binalak ba ni Sharon ang lahat ng ito. Galit na galit siya at tinanong muli, sinadya mo ba ito o hindi? Medyo nahihiyang tumalikod si Sharon at sumagot ng oo, kaya kung kontrolin ang mga robot ng spaceship. Madadala nila ang spaceship sa atin kahit kailan ko gusto. Tinanong ni Howard kung bakit niya ginawa iyon. Masaya ba siya na makita si Howard na lumalaban para sa kanyang buhay? Sabi ni Sharon na alam niyang karaniwan ng tinatanggihan ng mga lalaki ang mga agresibong babae, at lalo na si Howard na galit sa ganitong klaseng babae. Pinili ni Howard si Sabrina dahil mas pambabae ito, hindi ba? Ayaw lang niyang magkamali muli. Ang tanging nais niya ay maging isang normal na babae na buong puso niyang maibibigay ang sarili kay Howard. Magiging abala siya sa bahay sa pagluluto at maghihintay kay Howard. Pagkatapos ng hapunan, mag-uusap sila ng matagal o maglalakad-lakad. Minsan ay maglalamangan sila o mag-aaway ng kaunti. Ngunit sa huli, laging magkakaroon sila ng kapayapaan. Ang nais lang niya ay maging normal na magkasintahan sila. Kapag may panganib, paprotektahan siya ni Howard. Makikita niyang nababahala si Howard para sa kanyang kaligtasan. Pag-isipan ng lahat ng ito, masakit sa kanyang puso, ngunit sa parehong oras, nagpapasaya rin ito sa kanya. Sabi ni Howard na alam na ni Sharon na ililigtas siya ni Howard. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na ipagsapalaran ang kanyang buhay. At tumugon si Sharon na kung tinawag niya ang spaceship mula sa simula, malalaman ni Howard ang kanyang lihim, at iisipin ni Howard na niloloko lang siya. Lahat ng ginawa niya ay babaligtad laban sa kanya. Kaya't pinili niyang ipagsapalaran ito. Tinanong ni Howard, paano kung nagkamali ka? Paano kung hindi kita nailigtas? At sinagot ni Sharon, kung ganon, hinding-hindi mo ako makakalimutan habang buhay. Sa anumang paraan, magiging ako ang tunay na nagwagi. Grabe, napakamanipulatibo babae. Hindi ko pa alam kung gusto ko siya o hindi. Magkomento kayo sa ibaba kung ano ang iniisip ninyo tungkol sa babaeng ito. Ni si Howard mismo ay hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Sabi ni Sharon na maayos naman ang buong plano niya, maliban sa ginawa niya sa huli. Lalo na ang bahagi kung saan itinapon niya ang huling oxygen cylinder. Tinanong niya kung hindi ba iyon ang gusto niya mula sa simula. Pagkatapos, hinawakan niya ang mukha niya at sinabing hindi dahil ayaw niyang mamatay siya. Hindi niya kailanman ginusto na mamatay siya. Pero galit na galit si Howard. Sinabi niyang napakakapal ng mukha niya para ipagsapalaran ang sariling buhay. Ano pa ba ang kinatatakutan niya? Ang totoo, nalilito siya. Hindi niya alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o nag-iimbento lang ng mas marami pang kasinungalingan. Nagsimula na siyang magbihis ng maintenance suit habang sinasabi na pareho nilang alam na hindi sila maaaring magsama. Napakaraming hadlang sa totoong mundo. May mga dahilan siya, at ayaw niyang iwan si Sabrina. Hindi sila makakarating kahit saan kung patuloy lang silang makakagambala sa isa't isa, hindi ba? At sa sandaling iyon, napuno ng luha ang mga mata niya. Nagsisimulang mapagtanto ni Sharon na lahat ng pagsisikap niya ay nauwi sa wala. Hindi talaga gusto ni Howard na makasama siya. Patuloy niyang sinasabi na, bukod pa riyan, iniisip niyang alam na siguro niya ngayon na laro lang ito. Mas eksakto, isang laro sa kanilang panaginip. Hindi niya masasabi kung saan ito nanggaling. Isang araw, bigla na lang lumitaw sa harap niya ang screen ng sistema. Sa simula, siya lang ang makakapaglaro ng larong ito. Ang pagpasok niya ay isang pagkakamali. Tinanong ni Sharon kung pinagsisisihan ba niyang sumali siya sa laro. Ngunit sinabi lang niya na pagod na siya at kailangang magpahinga. Tinawag niya uli ang pangalan niya, pero simpleng lumabas na lang siya ng silid. Nalilito at pagod na talaga si Howard. Sa isip niya, naririnig pa rin niya ang boses niya na tinatawag siya. Sa totoo lang, habang natutulog siya sa panaginip, boses ni Sharon na tinatawag ang pangalan niya ang laman ng isipan niya. Palakas ng palakas. Tinatawag niya ang pangalan niya, at ang boses niya ang bumalot sa lahat. Hanggang sa nagising siya, bumalik na si Howard sa totoong mundo. Wala siyang maintindihan.
Sandali, ano ba ang nangyayari? Hindi ako namatay at hindi pa lumipas ang oras ng laro. Bakit ako bumalik? Tapos naramdaman niyang may humawak sa kamay niya at sinabi. Sinubukan nilang lahat pero hindi ka talaga magising. Si Sabrina iyon, umiiyak, sinabing natakot siya ng sobra. Nang makita niya ang mukha niya, nagsimulang lumino ang lahat sa isip niya. Pumasok ang sekretarya sa silid at napaluha rin nang makita niyang nagising na siya. Handa nang magsalita si Howard sa kanila, pero biglang lumitaw ang screen ng sistema sa harap niya, na nagsasabi. Congratulations, natapos mo ang misyon na mabuhay ng 70 araw. Ang antas ng kahirapan ng round na ito ay 2. Pinoproseso ang impormasyon ng account mo. Naisip niya, sandali, anong ibig sabihin nito? Parang nasa laro lang siya para magkaroon ng eksenang iyon kasama si Sharon at ang misyon ay parang dahilan lang. Pero muling lumitaw ang sistema, ginugulo ang iniisip niya, ipinaalam na may bago siyang natutunang kasanayan. Crisis sensor, na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang mga posibleng panganib. Kaya mga kaibigan, kakatanggap lang ni Howard ng Spider Sense. Para sa mga nagsasabing hindi pa siya OP, tingnan natin ngayon. Well, tuloy pa rin ang kwento. At kung OP man siya o hindi, ang katotohanan ay nagpalipis si Howard ng mga susunod na araw na nakarete sa kama. Sa punto na si Sabrina na ang nag-aalaga sa kanya, pati ang pagsisipilyo ng ngipin. Pero mukhang wala siyang pakialam. Sa totoo lang, inaalagaan siya ni Sabrina ng buong pagmamahal at pag-aalaga. Binugahan pa nga niya ng hangin ang kutsara ng sopas bago ito ay pack-in sa kanya, parang bata lang. Ang sekretaryang nakamasid ay medyo nakaramdam ng pagkalito. Alam niya na si MS. Luo ay isang elegante at mapagmalaking babae. Bakit siya naglilingkod ng ganito sa isang tao? Bakit niya ito ginagawa na parang isa siyang katulong? Posible bang magbago ng ganito kalaki ang isang tao dahil sa pag-ibig? Well, mga kaibigan, mukhang posible nga. Naglakad-lakad pa nga silang dalawa sa labas ng ospital, tinanong niya si Howard kung hindi ba siya nagtatrabaho ng sobra. Binanggit niya na ang sekretarya ang nakakita sa kanya na walang malay at tumawag ng ambulansya. At labis na pinasalamatan ni Sabrina. Pero iniisip ni Howard na hindi niya pwedeng sabihin ang totoo, na nagkakoma lang siya dahil napasok siya sa panaginip ng laro. Sinabi niya na gusto na niyang makalabas agad sa ospital na ito. Kailangan niyang hanapin ang tamang tao para pamahalaan ang kumpanya. Sinabi niya na gusto niyang manatili sa posisyon ng manager sa susunod na 2,003 restaurant location. Pero sinabi ni Sabrina na hindi niya pwedeng gawin iyon. Kailangan niyang manatili sa hospital para sa obserbasyon ng ilang panahon. Kinurot ni Howard ang pisngi niya at sinabing ayaw niyang mag-absent ng maraming araw sa trabaho. At sumagot si Sabrina na okay lang magpahinga paminsan-minsan. Siya mismo ay mahilig mag-break palagi. Sa sandaling iyon, isang kotse ang pabilis ng pabilis. Pinindot ng driver ang preno, pero parang hindi gumagana. Nawalan siya ng kontrol. Naramdaman ni Howard ang kakaiba. Parang may gustong sabihin sa kanya. Ito na nga yata iyon. Malapit na silang tumawid ni Sabrina sa kalsada nang dumating ang nawala ng kontrol na kotse. Diretso ito papunta sa kanya nang bigla siyang hatakin ni Howard. Ang kotse ay dumaan mismo sa harap nila, halos mabangga si Sabrina. Sumalpok ang kotse sa isang puno ng mabilis, nawasak ang buong bumper. Habang iniisip ni Howard na ang bagong kasanayang ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang panganib. Kung hindi niya ito nahatak sa tamang oras, siguradong nabangga siya. Medyo nagulat si Sabrina, pero sabi niya, ayos na, ligtas na tayo ngayon. Pinasasalamatan ni Howard ang Diyos na nakuha niya ang crisis anticipation skill sa tamang oras. Ito, kasama ng pambihirang lakas at pisikal na tibay na nakuha niya. Mula sa ibang laro at ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na natutunan niya sa pagsasanay kay 2003. Ay ginawa siyang isang tunay na sigma. Gayunpaman, mga pamilya, nang iniisip niya ito, parang na-unplug ang utak niya at bigla na lang siyang nawalan ng malay, natamba sa lupa habang si Sabrina ay patuloy na tinatawag ang pangalan niya. Lumitaw ang mga mensahe ng sistema na nagsasabing ang manlalaro ay lumampas sa limitasyon ng learning machine at labis na na-activate ang neocortex. Kapag lumampas ang manlalaro sa kapasidad na kaya ng utak niya, ma-activate ang protection mekanismo. Sa madaling salita, maaaring mawala ng malay ang manlalaro anumang sandali. Sinabi ng doktor kay Sabrina na maliban sa labis na aktibidad ng kanyang neocortex, walang dapat ipag-alala, malapit na siyang sumailalim sa kumpletong pagsusuri ng katawan at doon nila makikita ang mga resulta. Mukhang nag-aalala si Sabrina, pero biglang pumasok si Sharon sa silid ng walang palam. Tinanong si Sabrina kung ganito ba siya mag-alaga sa kanya.
Agad na bumaling ang lahat ng tingin sa kanya, maliban sa doktor na mas may mahalagang bagay na dapat gawin kaysa manood ng soap opera. Tinanong ni Sabrina kung bakit siya nandoon, at nagtitigan silang dalawa na parang nasa isang western na pelikula. Sinabi ni Sharon na nandoon siya para dalhin siya sa mas mahusay na ospital. Sinabi ni Sabrina na siya ang kasintahan nito, at wala siyang karapatan na magdesisyon kung saan ospital dadalhin si Howard. Dagdag pa niya, mas mabuting umalis na siya agad. Tinanong ni Sharon kung mas mahalaga ba sa kanya na kasintahan niya ito kaysa sa kalusugan ni Howard. Samantala, iniisip ng sekretarya na parehong matalino, mayaman, at makapangyarihang mga negosyante sina Miss Yang at Sabrina. Ano kaya ang nakikita nila kay Mr. Chen? Sinabi ni Sabrina kay Sharon na dadalhin niya si Howard sa ibang bansa kung saan may mas magaling na mga doktor, ngunit sinabi ni Sharon na kailangan ni Howard ng sapat na paggamot ngayon bago pa mahuli ang lahat. O mas inuuna ba niya ang nararamdaman kaysa sa kalusugan nito? Napaatras si Sabrina. Patuloy na nanunood lang ng argumento ang sekretarya nang hindi nagsasalita. Bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto, at pumasok ang mga magulang ni Howard. Kita sa kanilang mga mukha ang matinding pag-aalala. Umiiyak pa nga ang ina nito. Agad namang nagbago ang asal ni Sharon, na parang isang madre, nagbaw at bumati sa kanila. Maging ang doktor ay nagulat dahil isang minuto lang ang nakalipas, sobrang mayabang niya, pero ngayon ay bigla siyang naging magalang. Lumipas ang ilang oras, at sa labas ng ospital, sinasabi ni Sharon sa sekretarya na kung hindi pa magising si Howard hanggang bukas, kakausapin niya ang mga magulang nito tungkol sa paglipat sa isang mas maayos na ospital. Ayaw niyang makita ng mga ito na nag-aaway sila ni Sabrina, nakakahiya. Tumango na lang ang sekretarya at sumagot ng okay. Sumakay siya sa kotse, malakas na sinarado ang pinto, at sa loob, tinanong siya ng kanyang assistant kung bakit hindi siya nananatili sa ospital. Sinagot niya na sapat na ang mga taong naroon at kailangan ni Howard ng pahinga. Kung mananatili siya, baka maabala pa ito. Sinabi ng assistant na naaawa siya kay Sharon dahil ginagawa nito ang lahat para kay Howard pero hindi man lang siya pinapahalagahan. Sumagot si Sharon na ayos lang, hindi niya kailangan ang pasasalamat nito. Ang mahalaga lang ay magtagumpay ang negosyo ni Howard at manatili itong malusog. Sapat na iyon para sa kanya. Pero iniisip mo siguro, wow, parang si Mother Teresa, sobrang bait naman. Pero makikita natin sa isang flashback bago magtapos ang panaginip na nag-uusap sila ni Howard. Sinabi ni Howard na wala siyang kontrol kung kailan mangyayari ang mga panaginip o kung ano ang mangyayari sa panaginip pero maaari siyang magdala ng mga tao sa panaginip o hindi. Tinanong siya ni Sharon kung may iba pa siyang dinala sa panaginip bukod sa kanya, marahil si Sabrina. Sinagot ni Howard ng oo, at isa pa. Iniisip ng bida na dapat niyang aminin na mahusay si Sharon, matalino, at bilang katuwang niya, mas mataas ang tsansang matapos ang mga misyon sa panaginip. Sa kaloob-looban ng kanyang puso, natatakot siya kay Sharon, pero buo ang tiwala niya na hindi siya nito sasaktan. Sa katunayan, sa buong mundo, si Sharon lang ang tanging taong lubos niyang mapagkakatiwalaan. Nakakatawa lang dahil nagalit siya kay Sharon dahil sa manipulasyon nito, pero tinanong niya kung gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang pakikilahok sa mga ganitong panaginip, na para bang tinanong niya kung gusto ba ng isang unggoy ng saging. Kaya tila okay lang kay Sharon ang lahat ng ito dahil natanggap niya ang imbitasyon mula kay Howard na magpatuloy sa kanilang pagkikita sa panaginip. Sa gabi, makikita natin si Howard na wala pa ring malay sa kama. May isang taong nagpiga ng basang tuwalya at ginamit ito para linisin ang kanyang katawan. Siyempre, si Sabrina ito, di ba mga kababayan? Siya ang tunay na waifu ni Howard. Pero samantala, sa ibang lugar, makikita natin ang isang pares ng basang binti na nakabalot sa tuwalya, at isang mensahe sa WhatsApp na ipinadala kay Howard, tinatanong kung kamusta na siya, pero walang sagot. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Sonny, na nagtataka kung ano na ang nangyari kay Howard. Ilang araw na ang lumipas mula nang huling sumagot ito. Pagkatapos, biglang may balitang lumabas sa telebisyon tungkol sa isang tumakas na sasakyan na nagdulot ng malubhang aksidente sa ospital ng lungsod. Isang pasyente na naglalakad sa lugar ay nadamay sa aksidente. Hindi makapaniwala si Sonny nang makita niya ito. Nasa ospital si Howard. Kinabukasan, nagdesisyon si Sonny na magtungo sa ospital na parang nasa isang lihim na misyon. Nagsuot siya ng madilim na salamin, madilim na sombrero, at itim na maskara na may maliit na puso. Sa kabila ng kanyang di pangkaraniwang itsura, patungo siya sa ospital kung saan naroon si Howard. Nalaman ito ng kanyang agent at agad na tumawag, sinasabing ilalabas na ang bago niyang kanta sa loob ng 2 araw. Hindi ito ang tamang panahon para gumawa na naman ng gulo.
Pero hindi ininde ni Sonny. Sabi niya, nasa ospital si Howard at gusto niyang makita kung ano na ang lagay nito. Nagdesisyon si Sabrina na itapon ang tubig na ginamit sa paliligo ni Howard. Sa koridor, makikita ang mga pasyente na nagugulat, mga naka-wheelchair na tumatayo para lumapit, at maging mga bulag na nagpupumilit makita ang napakagandang babae na naglalakad sa ospital. Pagkalabas ni Sabrina ng kwarto ni Howard, sinamantala ni Sonny ang pagkakataon para pumasok sa loob. Tumayo siya roon, tinitigan si Howard, at tinanggal ang kanyang disguise. Tinanong niya kung naririnig siya ni Howard. Hinaplos niya ang mukha nito at muling nagtanong. Sinabi niya na siya si Sonny. Narinig niya ang nangyari kay Howard kaya pumunta siya para dalawin ito. Nag-aalala siya para sa kanya. Sinabi ni Sonny na sana gumaling agad si Howard. Matagal na bago sila nagkita sa totoong buhay. Pareho silang abala kaya halos walang oras para magkita, at video call lang ang kanilang naging paraan para mag-usap. Tinanggap na ni Sonny na hindi na niya makakasama si Howard at inihayag na ang kanilang relasyon sa publiko. Ginagawa niya ang lahat pero umaasa siya na balang araw ay malalagpasan niya ang lahat ng balakid. Kapag dumating ang panahong iyon, wala nang makakapidyaw sa kanila. Tinanggal niya ang kanyang sombrero, iniisip na hindi na siya natatakot sa anumang kompetisyon. Hindi na siya natatakot sa kahit ano paman. Idinikit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Howard, iniisip sa kanyang puso na sana gumaling na ito agad, at sinabi niyang babalikan niya ito. Muli niyang sinuot ang kanyang disguise at nagsimulang lumabas ng ospital. Ngunit sa sandaling iyon, nakasalubong niya ang isang bagay. Isang matangkad, napakagandang babae na may dalang palanggana ng tubig. Napansin ni Sonny agad na ito ang kasintahan ni Howard. Napakaganda niya. Hindi katakatakang hindi siya makalimutan ni Howard. Kapansin-pansin ang kanyang kagandahan. Ngunit ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa itsura. Hindi lamang kagandahan ang makakapagpanitili ng isang relasyon. Marahil, balang araw, maghihiwalay din sila. Sino ang nakakaalam? Sa huli, iisa lang ang maaaring magtagumpay sa kanilang dalawa. Isa na namang gabi ang lumipas, at sa oras ng pagtulog, sinisiguro ni Sabrina na matulog sa tabi ni Howard sa isang improvised na kama araw-araw. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, "Good night, Howard," pero syempre, hindi siya sumagot. Nananatiling walang malay si Howard dahil sa defense mechanism na inilagay ng sistema sa kanyang utak. Pero pagkatapos, mga kababayan, makikita natin kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang ulo. Nasa isang uri ng limbo si Howard kung saan ang tanging bagay na naroon ay isang system screen na may nakasulat na replay at isang button. Hindi niya alam kung ano ang bagong function na ito, pero pinindot pa rin niya ang pindutan, sapagkat ano pa nga ba ang mawawala sa kanya. Nang pinindot niya ang pindutan, nagsimulang lumitaw at umiikot sa paligid niya ang mga alaala ng buong unang panaginip na naranasan niya. Maraming mga imahe ang nagpakita ng lahat ng mga sandali na kasama niya si Sabrina sa unang laro. Huminga siya ng malalim at sinimulang tingnan ang mga ito. Pinili niya ang isang partikular na alaala, ang sandali kung kailan siya namatay sa laro, o mas tama, ang sandali nang tinanong niya kung mahal ba siya ni Sabrina, at sinabi niyang hindi. Pagkatapos, nakita niya ang lahat ng mga bagay na patuloy na sinasabi ni Sabrina matapos siyang mawala ng malay at hindi na niya narinig pa, hanggang sa bumagsak si Sabrina at nagsimulang umiyak para sa kanya, kung saan naging malinaw ang pagmamahal niya para sa kanya. Wala siyang alam tungkol dito. Para kay Howard, namatay siya nang hindi siya minahal ni Sabrina, ngunit sa totoo lang, nagdalamhati ito ng sobra. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala ngayon. Nakita niyang umiiyak ng husto si Sabrina, sinasabi ang lahat ng nararamdaman para sa kanya, pagkatapos ay unti-unting lumayo at tumingin ng huling beses sa kanya. Pagkatapos, pumikit si Sabrina at bumagsak patalikod. Oo, mga kaibigan, literal na nagpakamatay si Sabrina matapos mamatay si Howard sa unang panaginip, at para kay Sabrina, lahat ng iyon ay totoo. Naramdaman pa niyang subukang suluhin si Sabrina habang pinapanood ang eksenang iyon, ngunit bigla siyang nagising sa totoong mundo, pawis na pawis, tensyonado, at hingal. Hindi makapaniwala si Howard na nagpakamatay pa si Sabrina dahil sa kanya. Akala niya sa tatlo, si Sabrina ang may pinakamaliit na pagmamahal para sa kanya, ngunit ang huling eksenang iyon ay nagpatunay na mali ang akala niya. At dito na natatapos ang chapter na ito.